binuo ng presidente na kanyang magiging senatorial slate, tila unti-unti na po nalalagas. Magiging siyam na lamang po ang matitira. Sino kaya itong aalis pa? Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? Same for senator or for congressman? I'm not running. Super Pinas TV. Super Pinas TV. BBM, naiiyak sa pag-alis ng mga senatorial lineup? Naku, mukhang sa daming nadaang halalan ay ngayon lang tayo makakarinig na ang mga inendorso ng presidente para sa tatakbong senador ngayong darating na halalan ay nagsialisan. Noong nagdaang araw ay 12 senador ang pinakilala ni BBM at kabukasan ay nagdeklara si Amy Marcos na tatakbo na lang daw siyang independent. Di nagtagal ay tatakbo na rin palang independent si dating senador na si Ping Lacson. At eto ngayon, ayon sa usap-usapan ng mga netizen na meron na naman daw umanong aalis sa lineup ni Bongbong Marcos. Nako naman, sa binuong 12 senador ay maging siyam na lang daw umano ang maiiwan. Patay tayo dyan. Sino ba naman ang hindi mangingiyak sa kalagayan nila ngayon na unti-unti nang nalalagas ang kanilang grupo? Samantala, sa kabilang grupo naman ng PDP Laban ay marami ang gustong sumanib doon. Tila ba pinag-aagawan pa nga? Bumalik muna tayo dito sa umalis sa grupo ni BBM at sa mga balak pang lumayas ay posibleng na-realize siguro nila na baka madiretso inidoro sila kapag nanatili sila sa lineup sa kanilang mga dahilan na mag-independent na lang daw. Ay nako, maniwala kayo dyan, hindi po yan ang dahilan mga kasuper. Siguradong alam na nila ang kahinatnan nila na malabo silang makakalusot sa pagkasenador. Para sa inyo mga kasuper, sino kaya ang may balak umalis sa grupo ni Dayunyor? Nako, kayo na pong bahala maghusga mga kasuper. Masayang araw, mga ka-PL! Tila first time in history po yata ito sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na ang binuo, uulitin ko po, ang binuo ng presidente na kanyang magiging senatorial slate, tila unti-unti na po nalalagas. Pinagmayabang niya pa yan, ipinuklama niya pa yan, mga kababayan. Eto yung mga senatorial slate ko sa 2025 election. O di bagay, si Senator Aimee naglabas na po ng pahayag na gustuhin ko na lamang pong magsulo. Ayaw ko na lamang pong sumama sa senatorial slate ng ading ko. Baka madamay pa ako sa sumpa. At ang pangalawa, mga ka-PL, si Ping Lacson. Bagamat hindi niya po masyadong diniinan ang kanyang pagtanggi, o kanyang pagiging independente sa darating na halalan, kung iintindihin po natin ang kanyang mga naging pahayag, makikita nyo po yan mga ka-PL sa kanyang social media account na Ping Lacson, ganoon na rin. Ang kinalabasan na ayoko na rin sa senatorial slate ng Pangulong ito. Baka madamay din ako sa sumpa. At usap-usapan po ngayon ng ating mga kababayan sa netizen, mga ka-PL, na di umano magiging siyam na lamang po ang matitira. Sino kaya itong aalis pa sa binuong senatorial slate ni Dayunyor, mga ka-PL? Ito po ang usap-usapan ngayon sa social media. Basahin ko po, mula po ito kay Tito J, mga ka-PL. Ilagay ko na rin ho dyan, ayan. Ang sabi ho dito, Team Bangag update. 2 days before COC filing
sa petsa 1 na ho, magsisimula mga kababayan, ano? 12 minus Ping Lacson equals 11 na lamang po ang natira. Nauna pa lang si Ping Lacson na lumaya sa binuong senatorial slate nila Junior. Sumunod lang pala itong si Senator Aimee. Sunod! 11, di ba? Minus Aimee Marcos equals 10. Ibang-iba ho dito sa PDP, mga kapil, na pinag-aagawan po ng mga kakandidato, nagsusumiksik, napakarami. Nahirapan na lamang po ang PDP na sino ba talaga dito ang mga tanggapin natin. Napakarami mang gustong gustong tumakbo sa pagkasenador sa partido natin, pero yung kabila nilalayasan po, mga kapil. Yan po, sabi ko sa inyo first time in history yata ito. Ito pa. 10 na lang natira. Magiging 9 na lang today. Nako po! The who? Wait. Ayan. Ang usap-usapan po ng ating mga kababayan sa social media. At kung magbabasa ho kayo ng comment dito po sa na-post ni Tito J, mga ka-PL, ang sabi pa nga ng iba, baka daw 2 na lang matira dyan. Hindi ho nila ipinagmalaki na sila nasa senatorial slate ng Pangulo. Baka nagising siguro, nagmasid siguro sa social media itong mga senatorial slate ni Da Junior at nakita siguro, oy teka, parang bagsak tayo dito. Mas mainam pa siguro maging independente na lamang tayo sa pagtakbo sa pagkasenador. Huwag na lang tayo umanig, baga madamay din tayo sa sumpa. Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? Same for senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay. Kasi po, tapos na yung aking termino at marami po mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Sino kaya itong isa na naman nalalayas sa binuong senatorial slate ni Da Junior, mga kababayan? Sa palagay ho ninyo, sino kaya? Kayo na lamang po ang mag-analisa. Pero ako, meron po akong nahuhulaan Kung hindi ako nagkakamali, baka si Tito Soto. Matalino tong mama na to aalis din yan. Baka lang hindi tayo sigurado, pero yun na nga, mag-aantabay tayo. Etong araw na ito, baka mamayang gabi, mga ka-PL, meron na pong update tungkol po sa senatorial slate nila na unti-unti nga nalala. Ay, Nyor! Inaayawan ka ng mga senatorial slate mo. Nilalayasan ka. Aba, kahit man siguro ako, kung isa ako sa kakandidato ng iyong senatorial, pero napag-isip-isip kong, teka, sandali, parang mali itong pinasok ko, napunta yata ako sa grupo ng mga sindikato. Di ba, mga kababayan? Hindi po katulad dito, ayan Partido Demokratiko Pilipino o PDP, mga kababayan. Ang daming gustong maging senatorial slate. Ang problema, nahihirapan na ho sila kung sino po ang tatanggapin nila. Kawawa naman itong mga gustong manalo, no? Gustong tumakbo sa pagkasenador sa partido na gamit nila ang PDP. Better luck next time na lamang. Yung mga mapapalad naman na mapipili ng PDP na kakandidato sa pagkasenador, congrats in advance sa inyo, mga madam at sir, dahil ang lahat ng DDS
sa buong mundo. Ha? Mapa OFW man o hindi. Siguradong iboboto ho kayo. Straight ho yan. Straight ho yan. Kasi nadala na ang taong bayan ha? Sa mga payuni-uni team ni Junior, mga bumuo ka pa ng senatorial slate mo. Ang ganda pa ng inyong event, ha? At di umano'y napakalaki daw pala ng gastos noon, mga kababayan. Pero sabay nagsilayasan. Nyor, inaayawan ka na. Oh, mga kilalang tao yan, mga umayaw sa'yo. Napag-isip-isip nila na, mali itong pinasok ko. Hindi ito para sa paglilingkod ng bayan, kundi para ito sa pangsisindikato. Joke lang man yan, mga ka-PM. Okay, kaya, mga kababayan, malapit na po ang filing. Pag-antabay po tayo sa mga magpa-file po ng kanilang kandidatura. Ayan. At ibibigay po namin sa inyo ang lahat ng detalye dahil paparoon po tayo sa Maynila, mga kababayan, para ibigay ko po sa inyo ang mga update tungkol ho dito. Okay? Pag-usapan na rin po natin etong kay BP Sara, etong pagpapatato ni BP Sara, mga kapil, kay Apo Wang Udna. Ang totoo, hindi naman talaga ito ang kanyang totoong pakay o kanyang dahilan para pumunta doon sa Kalinga, Buscana ba yun? Kundi, silipin po yung mga kababayan natin naroon na kamusta na sila. At kung meron man siyang may bibigay na tulong, kung ano man ang kinakailangan ng ating mga kababayan doon sa Kalinga, ibibigay niya. Ngayon, naroon na rin lang at mismong si Apo Wang Odi umano ang may gustong malagyan siya ng tato. Bagay, karangalan ng isang artist na matatakan mo ang isang kilalang tao at napakabuting politiko. Ayun, nagpatato na rin ang ating pangalawang Pangulo. Ngayon, ang daming hanas nitong mga anti-Duterte, mga ka-PL, para sa kanila daw. Ang pagkakaroon daw ng isang tato, tila masamang tao daw. Abatay ka. Napakaraming may tato na mabubuting tao naman at tunay na maglingkod sa bayan. Lalo na ito mga Duterte. Wala tayong silip na mga korupsyon, lalong-lalo na dito sa Davao, at ganoon na rin sa administrasyon ni Tatay Digong. Wala. Wala kang ang tato, bangag ka naman. Ha? Wala kang ang tato. Laganap naman ng korupsyon. Ha? At higit sa lahat, wala kang ang tato. Ha? Sa panahon na ikaw ang Pangulo, napakarami ng missing na mga kabataan, mga kababayan. Lumaghanap na naman ang pulburon sa Pilipinas. Sa panahon ni Tatay Digong, palamura. May tato din yun, dito maliit lang. Pero kamusta? Kumpara natin ito ngayon sa panahon ni Tatay Digong. Di ba ba? Yan po ang sinasabi ng mga anti-Duterte. Ang pagkakaroon daw ng tato, basihan daw yun ng pagiging isang masama na tao. Ay, may tato man po. Tapos masama na ba tayo nito? Ay nako. Pag nalang ho tayo magmayabang, mga kababayan, maraming taong nakakaalam kung sino-sino po ang mga tinulungan ko at kayo na lamang pong umusga, mga ka-PL, dito sa mga nagsilayasan po na mga senatorial slate ni Junior. Ano ho ang inyong masasabi tungkol dyan? Paki-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat. Pag-iingat tayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.